Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa. Cambodia hindi kinaya ang puwersa ng Thailand, nanawagan ng ceasefire. Nananawagan na ang Cambodia ng agarang ceasefire o tigil putukan ng walang kondisyon sa Thailand matapos sumiklab ang labanan sa pagitan ng dalawang bansa noong Huwebes ika-24 ng Hulyo. Ito ang ipinarating ni Cambodian Ambassador Chia Keo kasunod ng emergency meeting ng United Nations Security Council sa New York nitong Biyernes, na parehong dinaluhan ng mga kinatawan ng Cambodia at Thailand. Bukod dito, sinabi din ng envoy na umaapila na ang Cambodia para sa mapayapang solusyon sa labanan sa pagitan nila ng Thailand. Pumalag naman ng envoy sa akusasyon na ang Cambodia ang umatake sa Thailand at itinanong na paano aniya magagawang atakihin ng mas maliit na bansa, na walang air force ang isang mas malaking bansa na mayroong army na 3 beses ang laki at sa huli iginiit niyang hindi nila ito ginawa. Ipinatawag ng konseho ang dalawang panig para magpakita ng maximum restraint at resolbahin ang sigalot sa pamamagitan ng diplomatikong solusyon. Some of you have been asking about the situation between Thailand and Cambodia. And I can tell you that the Secretary General is following with concern reports of armed clashes at the border between Cambodia and Thailand. The Secretary General urges both sides to exercise maximum restraint and address any issues through dialogue and in a spirit of good neighborliness, with a view to finding a lasting solution to the dispute. Nagmarka naman ito sa pagtindi ng matagal ng alitan sa pagitan ng dalawang magkaratig bansa na mayroong shared border na 800 kilometers. Nag-ugat ang matagal ng border dispute sa pagitan ng Cambodia at Thailand sa 1907 map, na nabuo noong panahon ng kolonyalismo ng Pransya kung saan ang naturang mapa ang ginamit para ihiwalay ang Cambodia at Thailand. Ginamit naman ng Cambodia ang mapa bilang basehan sa pag-angkin ng kanilang teritoryo, na hindi naman kinikilala ng Thailand at itinuturing ang naturang mapa na inaccurate. Itinanggi ng Royal Thai Air Force ang pahayag ng Cambodian media na ang isa sa mga F-16 fighter jet nito ay pinabagsak sa isinagawang airstrike noong ika-24 ng Hulyo, sa gitna ng pinakamalalang sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa sa loob ng mahigit isang dekada. 6 na F-16 Fighting Falcons mula sa Ubon Ratchathani Air Base ang na-deploy noong umaga ng ika-24 ng Hulyo, upang wasakin ang mga posisyon ng militar ng Cambodian malapit sa pinagtatalo ng Tamuan Tom Temple Complex kasunod ng matinding sagupaan sa lupa at pag-atake ng rocket. Di nagtagal pagkatapos ng mga airstrike, sinabi ng Cambodian state media at local outlet na isang F-16 ang pinabagsak ng Cambodian Air Defense System. Ang sinasabing shootdown, kung makumpirma, ay kumakatawan sa unang pagkatalo ng isang Thai fighter jet sa dekada ng labanan. Mariing pinabulaanan ng mga autoridad ng Thai ang mga pahayag ng Cambodian at sinabi ng Royal Thai Air Force, na lahat ng 6 na sasakyang panghimpapawid ay natapos ang kanilang mga misyon at ligtas na nakabalik sa base. Ayon sa mga opisyal ng depensa ng Thai, pinuntirya ang mga posisyon ng artillery at rocket ng Cambodian matapos umanong tumama ang mga rocket ng BM-21 Grad sa teritoryo ng Thai, na ikinamatay ng hindi bababa sa isang sibilyan at nasugatan ng ilang iba pa. Ang Cambodia, gayunpaman, ay inakusahan ng Thailand na nagpasimula ng escalation sa pamamagitan ng paggamit ng combat aircraft at nangakong ipagtanggol ang soberanya nito. Ang Royal Thai Air Force ay nag-ooperate ng isang mixed fighter fleet na pangunahing binubuo ng humigit kumulang 35 F-16 Fighting Falcons na iba't ibang upgraded variant, 7 Subjas 39 Gripens na nakabase sa Surat Thani Air Base, at isang contingent ng humigit kumulang 30 upgraded na F-5E. Ang Cambodia ay hindi nag-ooperate ng modernong Air Force ngunit gumagamit ng Soviet-era Man-Portable Air Defense System o MANPADS at mga armas na anti-aircraft na ginagabayan ng radar. Kung lalo pang tataas ang sitwasyon at i-deploy ng Royal Thai Air Force ang Gripens, mamarkahan nito ang kanilang unang pakikipaglaban sa serbisyo ng Thai, at isa sa mga unang misyon ng Gripens sa digmaan sa buong mundo. Ang hukbo ng Thailand noong Biyernes ay naglabas ng footage na nagpapakita kung ano ang sinabi nito na ang mga drone nito ay inatake ang isang Cambodian military depot malapit sa border ng dalawang bansa. Ang handout na video ay nagpakita ng maraming mga istruktura na winasak ng mga drone. Narito po ang buong video, panoorin po ninyo. Kamikaze!
kasi ha, block kami kasi. Block na ha, block kami kasi. Rồi bánh trốn trâu ơi. Vâng là việc chia lên má. Việc chia lên má này. Vâng là việc chia lên má này. Cá bánh có nó thế. Bánh trâu ơi bà bồn. Vâng là việc chia lên trâu ơi nó mặc lại như này. Việc chia lên trâu múc vào lên trâu coi lên trâu. Không còn kia. Ta ọc cho lên thế lẹ. Đi trốn. Việc trốn đó bà bồn. Việc trốn. Đó là mùi than về. Trốn về chia lên tao rồi. Tao một lên tao một rau lên màu. Trốn nó bông bông đó. Thôi vậy, bánh về chia lên tao rồi. Vâng rồi. Vâng rồi, lẹ lo, ta tích lẹ. Lẹ ơi, tại vì nó mặc rốt. Chọc trốn. Lẹ ơi. Lẹ bà bột, lẹ ơi. Chào nào mo. 16 na katao ang bilang ng mga nasawi sa ikalawang araw ng labanan sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Mahigit 100,000 katao na rin ang inilikas patungo sa evacuation centers mula sa border ng dalawang bansa. Nagbabala din ng Thailand na maaaring tumindi pa sa giyera ang kanilang labanan ng Cambodia. Nangyari ang labanan sa dalawang lokasyon sa Ubon Ratchathani Province at isa sa Surin Province. Base sa impormasyon mula sa Thai Army, nagbabala din ng militar sa kanilang mamamayan na iwasan ang lugar dahil sa napaulat na inilunsad na heavy weapon at rocket mula sa Cambodia. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.